Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,184-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito. Matapos tingnan ang listahan ng mga nasa ranggo, natuklasan ni Alvin na si Clarissa, ang kanyang pang-apat na nakatatandang kapatid, ay matatag pa ring nasa unang pwesto. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mga punto. Clarissa, matuwid na banal na kaharian, 1,356 na puntos. Nag-isip ng malalim si Alvin bago bumuulong sa sarili, napakalaki ng pagtaas ng puntos ng 4th senior sister sa loob lamang ng ilang araw. Kasunod nito, tiningnan ni Alvin ang listahan. Natuklasan niyang wala na siya sa pangalawang pwesto. Sa katunayan, wala pa nga siya sa top 10. Panginoong pangil ng mansyon. Hindi na bago kay Alvin ang taong kasalukuyang nasa pangalawang pwesto. Katulad niya, ang kabilang partido ay kumakatawan din sa Righteous Divine Kingdom. Ang kabilang partido ay si Harlan, ang mansion master ng Cloudy Garden Mansion ng Righteous Divine Kingdom, at ang pinakamalakas niyang batas ay ang batas ng kulog. Siya ay medyo makapangyarihan at kalahating hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Siya ay isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Dati, nasaksihan ni Alvin ang lakas ni Harlan sa piging na inorganisa ni Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Sa panahong iyon, napagpasyahan niya na hindi pa siya makakatapat ni Harlan. Para maging kapantay ni Harlan, kailangan niyang maging isang intermediate emperor of gods, at para matalo si Harlan, kailangan niyang ganap na patatagin ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate emperor of gods. Harlan, matuwid na banal na kaharian, 632 puntos. Umiling si Alvin habang tinitingnan ang mga puntos ni Harlan. Bagamat nasa pangalawang pwesto siya, ang mga puntos niya ay malayong nahuhuli sa mga puntos ng 4th senior sister. Kung ikukumpara kay Clarissa, mas mababa ang puntos ni Harlan. Patuloy na tiningnan ni Alvin ang listahan. Wala sa mga nasa ranggo mula ikatlo hanggang ikasampu ang nagmula sa matuwid na banal na kaharian, at hindi rin niya sila pamilyar. Tiningnan niya muli ang listahan, at bago niya mahanap ang kanyang pangalan, nakakita siya ng isa pang pamilyar na pangalan. Cameron, matuwid na banal na kaharian, 357 puntos. Nang matagpuan ni Alvin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga ranggo, natuklasan niya na hindi lamang siya natanggal sa 10 pwesto, kundi wala rin siya sa nangungunang 30 pwesto. Sa oras na ito, siya ay nasa ika-39 na pwesto. Di nagtagal matapos makita ni Alvin ang kanyang pangalan, may kislap sa kanyang isipan. Nang tingnan niya muli ang ranggo, natuklasan niyang bumagsak siya sa isang lugar. Umiling si Alvin. Ika-40 pwesto. Medyo mababa ang ranggong ito. Madidismaya ang Panginoon kung makita niya ang ranggo ko, di ba? Bagamat mayroong ilang mga matataas na emperador ng mga Diyos mula sa matuwid na banal na kaharian na mas malakas kaysa kay Alvin, alam ni Alvin na ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ay may mataas na inaasahan para sa kanya. Sa paningin ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, siya ay isang taong may malaking kapalaran. Hindi naman palaging nangingibabaw ang mga powerhouse sa Destiny Canyon's Battle of the Divine Kingdom. Bagamat ang lakas ay magbibigay ng isang malaking kalamangan, ang swerte ay gumanap ng napakahalagang papel. Halimbawa, ang taong may hawak ng record ng pag-ipon ng pinakamataas na punto sa kasaysayan ng labanan ng mga banal na kaharian ng Destiny Canyon, ay isa lamang intermediate emperor of gods noong una siyang pumasok sa Destiny Canyon. Ang kanyang lakas sa simula ay maihahambing lamang sa isang ordinaryong advanced emperor of gods. Noong panahong iyon, wala pa siyang taglay na isang prominenteng banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, sa huli, kamangha-mangha, nagawa niyang makaipon ng 8,000 puntos. Si Clarissa ay kasalukuyang nasa unang pwesto at nakapag-ipon na ng mahigit 1,000 puntos matapos makapasok sa Destiny Canyon ng ilang panahon. Dahil sa ganitong kalakaran, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pag-iipon ng 5,000 puntos. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanya na makaipon ng mahigit 6,000 puntos. Para sa labanan ng mga banal na kaharian, lalo lamang itong magiging mahirap habang papalapit ang katapusan.
Ito ay dahil sa mga naninirahan sa kanya na siyang magtutulak sa lahat ng kalahok patungo sa puso ng kanyan. Sa oras na iyon, lahat ng naninirahan ay kailangang magkompetensya sa isa't isa. Bagamat may kalamangan ang malalakas, nanganganib din silang maging target ng isang malaking grupo ng mga tao. Para naman sa mahihina, mas malaki ang tsansa nilang mabuhay kung makikipagsanib puwersa sila sa iba. Kung wala silang mahanap na makakasama, maaari na lamang silang magtago at umasang mabuhay. Kung papalarin sila, maaaring makaalis silang buhay sa kanyan. Depende sa sitwasyon, ang Destiny Canyon ay maaaring maging mapanganib at ligtas. Matapos maihatid sa puso ng Destiny Canyon, maraming tao ang pipiliing magsanib puwersa upang mapataas ang kanilang pagkakataong mabuhay. Mayroon ding ilan na maghahanap ng isang malayang kaharian na mapagtataguan, naghihintay hanggang sa oras na sila ay ilalabas sa Destiny Canyon. Hindi na kailangang sabihin, nakasalalay sa swerte ng isang tao kung makakahanap siya ng isang malayang kaharian o hindi. Bukod dito, kahit na makahanap siya ng isang malayang kaharian, kailangan din niyang magkaroon ng lakas ng loob na makapasok sa malayang kaharian. Tutal, karamihan sa mga malayang kaharian ay may mga pagsubok sa kanila, at ang hindi pagpasa sa mga pagsubok ay magreresulta rin sa kamatayan. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Iniisip ko kung nagsimula na ba ang mga kaguluhan sa Destiny Canyon. Matapos tanggalin ang formation na bumabalot sa nakatagong kuweba sa paanan ng isang katamtamang laki ng bundok na kanyang nilinang at itinabi ang kanyang formation compass, lumipad si Alvin pataas sa kalangitan. Swoosh! Nang lumipad pataas si Alvin, naramdaman niya ang kanyang banal na enerhiya na umaalon sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malalaking pagbuti at pag-unlad sa kanyang cultivation at naabot na niya ang hangganan sa kaharian ng isang simpleng Emperor of Gods. Para umunlad, ang susunod na kailangan kong gawin ay subukang makapasok sa kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods. Bigla na lang nagtaas ng kilay si Alvin. May naramdaman siyang kakaiba. Nasa direksyon na iyon. Sa di kalayuan, isang malakas na ingay ang maririnig. Ito ay tunog ng isang matinding labanan. Bukod dito, hindi lang parang dalawang tao ang naglalaban. Parang isang grupo ng mga tao ang naglalaban. Hindi ba't iyan ang bulubundukin na pinanggalingan ko kanina? Puno ng kuryosidad, palihim na lumapit si Alvin. Malapit pa lamang siyang maging isang Intermediate Emperor of Gods at hindi pa siya nakakalusot. Kaya naman, mas makabubuti para sa kanya na manatiling tahimik. Bukod dito, gusto lang niyang makita kung ano ang nangyayari ngayon, magiging kontraproduktibo kung susugod siya at magpapakita ng sarili. Bukod dito, mayroon pa ring mga advanced Emperor of Gods tulad ni Harlan na isang banta sa kanya. Gayunpaman, kahit na maaaring hindi niya sila matalo ngayon, may kumpiyansa siyang makakatakas mula sa kanila. Swoosh! Swoosh! Matapos mag-teleport ng 2 beses, nakahanap si Alvin ng lugar na mapagtataguan bago niya inobserbahan ang sitwasyon. Sa oras na ito, 2 grupo ng mga matataas opisyal na emperador ng mga Diyos ang nasangkot sa isang mabangis na labanan. Hindi nila binigyang pansin ang kanilang paligid at hindi nila naramdaman ang presensya ni Alvin. Bukod dito, malamang na hindi nila inaasahan na isang nag-iisang tagapagsaka ang maglalakas loob na lumapit sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Kung hindi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magiging mahirap para kay Alvin na magtago mula sa kanila. Ang 2 grupong ito ng mga tao. Si Alvin, na nagtatago, ay tumingin sa 2 grupo ng mga tao at nakitang hindi sila pamilyar. Hindi sila kabilang sa mga taong nakita niya sa labas ng Destiny Canyon. Gayunpaman, sigurado siyang mga kalahok din sila tulad niya at hindi mga naninirahan sa Destiny Canyon. Bakit sila nag-aaway ng grupo-grupo? Sa palagay ni Alvin, kung magpapatuloy ang laban, ang magkabilang panig ay matatalo, at dahil dito, maaapektuhan ang pagganap ng kani-kanilang mga banal na kaharian. Gayunpaman, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ng mga taong iyon habang sila ay naglalaban. Sumigaw ang isa sa mga makapangyarihang at maunlad na emperador ng mga Diyos, una naming natuklasan ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Kayong mga tao mula sa supporting Fall Divine Kingdom ay nakatawid na sa hangganan. Ang mas mataas na emperador ng mga Diyos na nagsalita ay nasa isang grupo ng 6 habang ang kabilang grupo mula sa supporting Fall Divine Kingdom ay may 7 katao.
Gayunpaman, kahit kulang ng isang tao, ang kabilang grupo ay nagawang lumaban ng pantay sa grupo ng 7 tao mula sa supporting Fall Divine Kingdom. Batay dito, malinaw na ang individual na lakas ng 6 na tao ay mas mataas kaysa sa grupo mula sa supporting Fall Divine Kingdom. Sa oras na ito, may isang tao mula sa supporting Fall Divine Kingdom ang napangisi at may paghamak na nagsabi, hindi sa iyong Earth Flame ang Buddha Lotus. Kahit na sa iyo ito, lahat ay maaaring makipaglaban para dito sa Destiny Canyon. Nakalimutan mo na ba na pumunta tayo sa Destiny Canyon para lumahok sa labanan ng mga Divine Kingdom? Ano sa tingin mo ang labanan ng mga Divine Kingdom? Hindi ba katulad ng ginagawa natin ngayon? Dahil dito, mas lalong tumindi ang labanan. Samantala, narinig ni Alvin na nagtatago pa rin ang usapan. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inilipat niya ang kanyang tingin sa matayog na hanay ng bundok sa harap niya. Nakita niya ang isang nagliliyab na lote sa kalangitan. Ang lotes ay nagliwanag ng maliwanag na nagliliwanag sa malawak na lupain. Ang pag-usli ng lotes ay isang natatanging katangian ng Earth Flame ang Buddha Lotus, isang maalamat na banal na Pildores. Ito ay isang banal na Pildores para sa eksklusibong paggamit ng mga emperador ng mga Diyos. Bagamat hindi kayang pataasin ng banal na Pildores ang lakas ng isang emperador ng mga Diyos, kung ang isang emperador ng mga Diyos ay kakain ng banal na Pildores, ang kanyang pagkakataong maging isang kataas-taasang Diyos ay tataas ng malaki. Kahit na walang talento ang isang tao, pagkatapos niyang kainin ang banal na Pildores, kalaunan ay magiging isang kataas-taasang Diyos siya. Ang pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang gustong lumahok sa Destiny Canyon's Battle of the Divine Kingdoms ay ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Ayon kay Brother Cameron, sa tuwing lilito ang Destiny Canyon, mayroong 6 na Earth Flame ang Buddha Lotus. Isipin na isa sa kanila ay nasa bulubundukin sa harap ko. Hindi nakakapagtaka na ipinagbabawal ang paglipad sa lugar na ito. Noong una, inakala kong ang mga pinakamakapangyarihang tao ang naglagay ng restriction dito. Lumalabas na dahil ito sa Earth Flame ang Buddha Lotus. Tutal, palaging may mga abnormalidad kapag lumalaki ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Ang restriction sa paglipad sa lugar na ito ay tiyak na isa sa mga abnormalidad. Bulong ni Alvin sa sarili habang nakatingin sa matayog na bulubundukin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kaswert na madala sa lugar ng kapanganakan ng isang Earth Flame ang Buddha Lotus pagpasok ko pa lang sa Destiny Canyon. Dahil wala na ang restriction sa paglipad, malinaw na ang Earth Flame ang Buddha Lotus ay umabot na sa kritikal na yugto ng pagtanda. Bulong ni Alvin habang nakatingin sa dalawang grupo ng mga taong naglalaban ng mabangis sa kalangitan. Malinaw na wala na ang restriction sa paglipad. Ang Earth Flame ang Buddha Lotus ay isang pambihirang kayamanan. Kung makukuha ko ito, kahit wala akong gamit dito, maaari ko itong ipagpalit sa maraming kayamanan o ibigay sa mga taong nakapaligid sa akin. Tutal, hindi lahat ay may potensyal na maging isang kataas-taasang Diyos. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang isip ay napupunta sa kanyang pamilya at mga kaibigan. 4,185. Labis na nagulat si Alvin sa paglitaw ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Hindi niya inaasahan na ganito pala siya kaswert. Gayunpaman, bahagyang humupa ang kanyang pananabik nang maalala niya ang dalawang grupo ng mga taong nag-aagawan para sa Earth Flame ang Buddha Lotus. Sa lakas ko, hindi makatutuhanang agawin ko ng hayagan ang Earth Flame ang Buddha Lotus mula sa kanila. Malapit pa lang itong umabot sa ganap na kapanahunan at hindi pa ito lubos na kapanahunan. Kung hindi, baka sinugod na nila ito ngayon. Kahit na walang mananalo, malamang natitigil sila sa pakikipaglaban kapag umabot na ito sa ganap na kapanahunan. Sa oras na iyon, mahihirapan akong mangisda sa magulong tubig. Mas malaki ang tsansa kung makuha ito kung gagawa ako ng hakbang ngayon. Gayunpaman, hindi ako makakagawa ng hakbang ngayon dahil hindi pa ito lubos na kapanahunan. Sayang, masyado pa rin akong mahina, naisip ni Alvin sa sarili na may bahid ng kawalan ng magawa. Kasabay nito, ang dalawang grupo ng mga taong nag-aaway ng hindi namamalayan ay lumapit sa lugar kung saan nagtatago si Alvin. Nang makita ito, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang kumislap ang kanyang mga mata. Ang dalawang grupo ng mga tao ay mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa Supporting Fall Divine Kingdom ayon sa pagkakabanggit.
Ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom ang unang nakatuklas sa Earth Flame ang Buddha Lotus dahil sa kababalaghang lumitaw noong malapit na itong maging ganap na ganap. Sa kasamaang palad, bago pa man ito ganap na maging ganap na ganap at bago pa man nila ito maaga, dumating na ang mga tao mula sa supporting Full Divine Kingdom. Nasaan ang mga tao mula sa iba pang mga banal na kaharian? Habang nakatingin sa mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom, biglang napaisip si Alvin kung may mga tao ba mula sa iba pang mga Divine Kingdom na naghihintay sa malapit, mitigang naghihintay ng pagkakataong sumugod at agawin ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Aba, hindi mahalaga. Mabilis na inalis ni Alvin ang kanyang mga iniisip. Bagamat naisip niya na malamang ay may ibang mga taong nag-aabang, nang makita niya ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at ang supporting Full Divine Kingdom na papalapit sa kanyang pinagtataguan, nagpasya siyang kumilos muna bago kumilos ang iba. Kasunod nito, ginamit ni Alvin ang Double Teleportation Profundity. Bago nag-teleport sa pangalawang pagkakataon, lumabas ang kanyang malupit na aura na nakaakit ng atensyon ng mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at ng supporting Full Divine Kingdom. Karamihan sa kanila ay tumigil na sa pakikipaglaban ng si Alvin, na nakakumpleto ng pangalawang teleportasyon, ay lumitaw sa itaas ng dalawang mas mataas na Emperor of Gods mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom ayon sa pagkakabanggit na nakatayo ng may kalayuan sa kanilang mga kasama. Pagkatapos, inatake sila ni Alvin ng walang pag-aaksaya ng oras. Swoosh! 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 Hindi mabilang na sinag ng espada ang pumuno sa kalangitan bago ito naglaho. Hindi nagpigil si Alvin sa sandaling ito. Alam niyang kaya niya itong gawin. Mas magiging mahirap ang sitwasyon kung pipigilan niya ang kanyang lakas sa sandaling ito at hindi niya mapapatay ang kanyang mga target. Ang dalawa mula sa Upper Second Divine Kingdom at ng supporting Full Divine Kingdom ay tumigil na sa pakikipaglaban nang maramdaman nila si Alvin, at kanina pa sila nakatitig kay Alvin nang lumitaw ito pagkatapos ng kanyang unang teleportasyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging mapagmatsyag, huli na ang kanilang reaksyon nang lumitaw ito sa itaas nila at umatake. Ang lakas ng loob mo. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ng dalawa habang mabilis silang umaatake. Sayang, huli na ang lahat. Kakalabas lang nila ng kanilang mga pag-atake nang umulan ang hindi mabilang na makukulay na sinag ng espada, dinurog ang kanilang mga pag-atake at pinatay sila. Sa loob lamang ng isang iglap, sila ay naging abo dahil sa makukulay na sinag ng espada. Ang eksena ay nakasisilaw at nakakatakot ng sabay. Sa loob lamang ng ilang sandali, dalawang sinag ng liwanag ang sumikat mula sa kalangitan, dala ang mga gantimpala. Matapos matanggap ang gantimpala, mabilis na itinago ni Alvin ang dalawang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact sa kanyang spatial ring bago siya mabilis na tumakas. Ang iba pa mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom ay mukhang aabutan na nila si Alvin matapos siyang mag-teleport sa unang pagkakataon. Sa wakas ay nagawa niya silang ipagtanggol mula sa kanyang buntot pagkatapos ng kanyang pangalawang teleportasyon. Gayunpaman, kahit na matagumpay na nakatakas si Alvin, walang dod ang naibunyag ng kanyang kilalang pag-atake kanina ang kanyang pagkakakilanlan. Kasabay nito, isang lalaki mula sa Upper Second Divine Kingdom ang nagsabi sa malalim na boses, si Alvin iyon mula sa Righteous Divine Kingdom. Madilim ang ekspresyon ng mga mukha ng mga taga-supporting Full Divine Kingdom. Tutal, katulad ng Upper Second Divine Kingdom, nawalan din sila ng isang kasama. Maya-maya, isang lalaki mula sa supporting Full Divine Kingdom ang humakbang paarap. Tiningnan niya ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom nang walang ekspresyon habang sinasabing, pinayuhan ko kayong tumigil na sa pakikipaglaban sa amin kung ayaw ninyong masaktan ang isa't isa bago agawin ang Lotus dahil sa ibang naghihintay sa atin. Dapat nating hintayin na maging ganap ang Earth Flame ang Buddha Lotus bago tayo umasa sa ating mga kakayahan para agawin ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinuri niya ulit ang kanyang paligid bago niya sinabi, hindi ko napansin ang paligid natin kanina kaya wala akong naramdamang kakaiba. Gayunpaman, ngayong siniyasat ko na ang ating paligid, naramdaman kong maraming tao ang nagtatago. Pagkatapos ng ilang sandali, tinaasan niya ang kanyang boses bago nagpatuloy sa pagsasabing, lahat kayo, bakit pa rin kayo nagtatago sa puntong ito? Pagkarinig niya ng boses, maraming figure ang lumitaw sa paligid.
Lahat sila ay nakatitig ng may pagmamasid sa mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom pagkakita nila. Hindi sila mga hanggal at nagmadaling nagtipon dahil nakikita nilang ang dalawang nabanggit na Divine Kingdom ang may pinakamaraming tao sa eksena. Kung hindi sila magtutulungan, hindi lamang nila mabibigo na makuha ang Earth Flame ng Buddha Lotus, kundi malamang napapatayin din sila ng mga mula sa dalawang Divine Kingdom. Sa oras na ito, isa sa mga bagong dating ang nagbigay ng boses sa isipan ng lahat. Makinig kayo. Malapit nang maging ganap ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Mas kaunti tayo sa bilang, at imposibleng humingi pa tayo ng mga karagdagang sundalo. Kahit na umalis tayo para maghanap ng mga tao mula sa kani-kanilang kaharian, walang garantiya na mahahanap natin sila. Iminumungkahi kong magsanib puwersa tayong lahat para harapin ang mga mula sa supporting Full Divine Kingdom at sa Upper Second Divine Kingdom. Hindi na kailangang sabihin, walang tumutol. Tama. Napakaraming tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom dito. Kailangan nating magbantay laban sa kanila. Magtulungan tayo. Nag-aaway na ang dalawang grupong iyon dati, pero sa pagdating natin, baka magtulungan sila para harapin tayo. May napangisi. Kung magsasanib puwersa tayo, hindi tayo mas mahina kaysa sa kanila. Sa pinakamarami, lalaban tayo hanggang kamatayan. Ano man ang mangyari, hindi natin maaaring isuko ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Dapat tayong magsanib puwersa ngayon. Kapag ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay umabot na sa ganap na kapanahunan, aasa tayo sa ating sariling kakayahan para makuha ito. Sa simula, ang mga mula sa Upper Second Divine Kingdom at ang supporting Full Divine Kingdom ay hindi nag-alala tungkol sa mga bagong dating mula sa iba pang mga Divine Kingdom. Kung tutuusin, hindi nila isinaalang-alang ang posibilidad na magsanib puwersa ang mga bagong dating. Gayunpaman, hindi pa rin sila masyadong nag-aalala at hindi natatakot matapos makita na nagpasya ang mga bagong dating na magsanib puwersa. Sa kanilang palagay, ang kanilang bilang ay magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa labanan para sa Earth Flame ng Buddha Lotus. Kung mayroon man, ang dalawang grupo mula sa Upper Second Divine Kingdom at ang supporting Full Divine Kingdom ay mas nag-aalala sa isa't isa. Tungkol naman sa mga bagong dating mula sa iba pang mga banal na kaharian, alam din nila ito. Gayunpaman, sa kanilang palagay, mayroon silang kalamangan kahit na mas maraming tao ang naruroon sa dalawang banal na kaharian. Walang duda na ang mga mula sa dalawang banal na kaharian ay lalaban, at sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataong mangisda sa magulong tubig. Sa oras na ito, matalinong tumigil sa pakikipaglaban ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa supporting Full Divine Kingdom. Tutal, kung sila ay nasugatan sa pakikipaglaban sa isa't isa, bibigyan lamang nila ang iba ng pagkakataong samantalahin ang kanilang mahinang estado. Mas makabubuti para sa kanila na pangalagaan ang kanilang enerhiya at lumaban kapag ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay naging ganap na ganap. Tutal, kung lumaban sila bago pa man maging ganap na ganap ang Earth Flame ng Buddha Lotus, kahit na manalo sila sa laban, wala pa rin itong silbi. Dahil dito, tuluyang tumigil ang laban matapos ang biglaang pag-atake ni Alvin at dumating ang mga bagong dating. Nakatitig ang lahat sa kababalaghang nagbabadya ng nalalapit na pagsilang ng Earth Flame ng Buddha Lotus. Kasabay nito, binantayan din nila ang mga tao sa kanilang paligid. Maya-maya, may nagtanong, "Hoy, sa tingin mo ba ay umalis na talaga si Alvin ng Righteous Divine Kingdom?" Kasabay nito, nabasag ang katahimikan at nagsimulang mag-usap ang mga tao. Tiyak na hindi aalis si Alvin ng basta-basta. Walang duda na ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay nakatuon din sa kanya. Tutal, mayroon pa bang hindi naghahangad sa Earth Flame ng Buddha Lotus? Sang-ayon ako. Kapag ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay umabot na sa ganap na kapanahunan, tiyak na magpapakita siya. Gayunpaman, dapat sabihin na siya ay talagang malakas. Kanina, napatay niya ang dalawang advanced Emperors of Gods ng napakadali. Bagamat ginamit niya ang elemento ng sorpresa para makakuha ng kalamangan, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Napakahirap paniwalaan na ang isang simpleng emperador ng mga Diyos ay nagtataglay ng ganitong lakas. Kung hindi siya malakas, sa palagay mo ba ay papayagan ng Righteous Divine Kingdom ang isang simpleng Emperor of Gods na pumasok sa Destiny Canyon at lumahok sa labanan ng mga Divine Kingdoms? Sa kabila ng kanilang mga salita, walang sino man ang tunay na natatakot kay Alvin.
Bagamat alam nilang makapangyarihan siya, ang banta niya sa kanila ay mas maliit kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanila. Samantala, si Alvin, na hindi alam na siya ay naging paksa ng usapan ng grupo ng mga tao, ay sa wakas ay nakahanap ng lugar matapos tumakas ng daan-daang libong milya. Umupo siya nang nakakros ang mga paa at nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa dalawang gantimpalang natamo niya kanina. Ang mga gantimpalang natamo niya sa pagpatay sa dalawang Advanced Emperors of Gods ay katumbas ng mga gantimpala sa pagpatay sa apat na Advanced Emperors of Gods dahil nad-double ang mga gantimpala sa Destiny Canyon. Ang mga gantimpala ay higit pa sa sapat upang matulungan akong makapasok sa kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods. Mag-iipon ako ng kaunting enerhiya para makalusot muna at makabalik sa Earth Flame ang Buddha Lotus. Ngayong lumitaw na ang Earth Flame ang Buddha Lotus, hindi magtatagal at magsisimula na ang mga kaguluhan. Nabalitaan ni Alvin na ang mga kaguluhan mula sa mga naninirahan ay magsisimula pagkatapos lumitaw ang mga lotus ng nagliliyab na Buddha sa lupa. Huminga ng malalim si Alvin bago nagsimulang mag-cultivate. Sa ibang mga lugar sa Destiny Canyon, may mga lotus ng nagliliyab na Buddha sa lupa na nasa ganap ng kapanahunan at kinuha na. Mayroon ding mga lotus ng nagliliyab na Buddha sa lupa na nasa bingit ng kapanahunan tulad ng nakita ni Alvin. 4,186. Sa itaas ng isang bundok na may masalimuot na lupain. Isang batang babae ang may hawak na lotus na naglalabas ng gininto ang liwanag. Pagkaraan ng maikling sandali, ang gininto ang liwanag ay bumuo ng imahe ng isang Buddha. Walang ekspresyong tinitigan ng dalaga ang lotus na hawak niya habang bumubulong sa sarili, ito pala ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Mukhang wala namang espesyal. Ibibigay ko ito sa nakababatang kapatid ko kapag nakita ko siya. Tutal, hindi ko pa nabibigyan ng desenteng regalo ang nakababatang kapatid ko. Habang pinag-aaralan ng batang babae ang lotus na nasa kanyang kamay, isang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang banal na kaharian ang nakatayo malapit sa kalangitan. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang isa sa kanila. Ang isa pang tao ay walang iba kundi si Cameron, na kumakatawan din sa matuwid na banal na kaharian. Siya rin ang taong pinakakilala ni Alvin sa mga nagmula sa matuwid na banal na kaharian. Sa oras na ito, ngumiti si Cameron ng mapait habang sinasabing, bagamat dumating ako bago pa man umabot sa ganap na kapanahunan ang Earth Flame ang Buddha Lotus, isang hakbang pa rin ang huli ko. Hindi ko inaasahan na nandito rin siya. Marahil, kung ibang tao lang iyon, may pagkakataon pa rin akong labanan sila. Alam ni Cameron na ang babaeng nasa harap niya ay nag-iisang pumunta sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom at pinatay ang halos lahat ng mga matataas na emperador ng mga Diyos doon. Sinasabing ang lakas nito ay maihahambing sa isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos. Kaya naman, alam niyang hindi niya ito kayang galitin. Maya-maya, huminga ng malalim si Cameron bago umiling at umalis. Walang saysay na magtagal pa rito. Gayun din, may ilang taong nagsimulang umalis tulad ni Cameron. Alam nila, tulad ni Cameron, kung gaano kaitekot ang babaeng nasa harap nila. Gayunpaman, mas marami pang tao ang pumiling magsabi. Halos 30 sa kanila ang pumiling manatili. Lahat. Magsanib puwersa tayo. Kung hindi, ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay kanya na lamang. Mas makabubuti para sa atin na magsanib puwersa at patayin siya bago tayo magagawan sa Lotus. Ang mga interesado, manatili kayo. Ang mga hindi ay dapat umalis para hindi tayo madamay. Bagamat napakalakas niya, hindi ako naniniwala na hindi natin siya mapapatay kung marami tayong kakampi. Napakarami nating mga advanced na Emperor of Gods dito, at sa atin, may ilang Demi-Supreme Gods. Hindi nagtagal at nagkasundo ang grupo ng mga tao bago nila pinalibutan ang dalaga. Samantala, nang makita ng batang babae ang mga Emperor of Gods na nakapalibot sa kanya, bumulong siya ng malalim, 28 Advanced Emperors of Gods, walang sinuman mula sa Jade Bow Divine Kingdom sa kanila. Nangangahulugan ito na ang gantimpala sa pagpatay sa kanila ay katumbas ng gantimpala sa pagpatay sa 56 na Advanced Emperors of Gods sa labas ng Destiny Canyon. Ang babae ay walang iba kundi si Clarissa, ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin. Habang nakapalibot kay Clarissa ang 28 na mga emperador ng Diyos, sa katunayan, marami pa ring mga taong nagtatago sa paligid upang manood ng palabas.
Karamihan sa nila ay walang iniisip tungkol sa Earth Flame ang Buddha Lotus dahil alam nila na kahit na mapatay ng halos 30 katao si Clarissa, wala pa rin silang pagkakataong makuha ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Bukod doon, tinanggihan din nila ang imbitasyon na sumali sa grupo ng halos 30 katao. Alam nila na sila ay magiging target lamang kapag dumating ang oras para ipaglaban ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Kasabay nito, hindi pa nakakalayo si Cameron ay lumingon siya pabalik para tumingin. Bumulong siya, mayroong halos 30 advanced Emperors of Gods, at ilan sa kanila ay mga Demi-Supreme Gods. Kahit na isa siyang ordinaryong rudimentary Supreme God, magiging mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang napakaraming tao. Hindi pinagsisihan ni Cameron ang desisyon niyang umalis. Kahit na mapabagsak ng mga taong iyon si Clarissa, mahihirapan pa rin siyang makuha ang Earth Flame ang Buddha Lotus mula sa napakaraming tao. Kaya naman, hindi na niya kailangang sumugal ng hindi kinakailangan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Cameron ang grupo ng halos 30 na mga matataas na emperador ng mga Diyos na kumikilos. Hindi man lang nila binigyan si Clarissa ng oras para maghanda bago sila kumilos. Halos sabay-sabay silang sumalakay, malinaw na balak siyang patayin sa lalong madaling panahon. Hindi na natiling walang ginagawa si Clarissa. Itinabi niya ang Earth Flame ang Buddha Lotus bago niya inilabas ang kanyang kilalang banal na artifact. Isang nakakatakot na mapanirang enerhiya ang agad na lumabas. Mag-isa niyang hinarap ang paparating na mga pag-atake ng halos 30 na mas matataas na Emperor of Gods. Si Clarissa ay pandak at maliit. Sa grupo ng mga matataas na emperador ng mga Diyos, marami ang matangkad at matipuno. Mula sa malayo, mukhang isang grupo ng mga matatanda na nang-aapi sa isang maliit na bata. Patayin mo siya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Si Cameron, na nakatayo sa di kalayuan, ay narinig ang malupit na mga salita ng mga sumusulong na emperador ng mga Diyos. Instinktibo siyang lumingon upang tingnan si Clarissa at natuklasan na wala itong balak na tumakas. Sa kabaligtaran, ang kanyang enerhiya ay nagsimulang tumaas habang ito ay lumalakas ng lumalakas. Kasunod nito, nasaksihan ni Cameron ang isang nakakagulat na eksena. Pinanood niya ang batang babae habang pinapatay ang grupo ng halos 30 na mga advanced na Emperor of Gods. Sunod-sunod silang bumagsak na parang mga langaw. Matapos mapatay ni Clarissa ang halos 12 ng mga matataas na emperador ng mga Diyos, agad na nawala ng lakas ng loob ang iba. Tumakbo. Sus Mariosep. Sinong nagsabing maihahalin tulad lang siya sa isang karaniwang simpleng kataas-taasang Diyos? Malinaw na mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga simpleng kataas-taasang Diyos. Ang mga gantimpala ay sumikat kay Clarissa nang patayin niya ang mga masusulong na emperador ng mga Diyos. Sa sandaling ito, sa paningin ng iba, siya ay parang Grim Reaper, umaani ng mga buhay gamit ang isang karit. Binawa ng takot ang puso at isipan ng mga matataas na emperador ng mga Diyos. Sa oras na ito, iisa na lamang ang natitira sa kanilang isipan, tumakas. Wala nang nangahas na sumalakay pa. Ang tanging nagawa na lang nila ay tumakbo. Sa kasamaang palad, natuklasan nila agad na ang mga haligi ng liwanag na puno ng mapanirang enerhiya ay biglang lumitaw mula sa manipis na hangin at bumuo ng isang hola sa paligid nila. Nanlaki ang mga mata ni Cameron sa gulat nang makita ang eksenang ito. Ito. Noong pinapatay niya ang mga 12-dosenang mas matataas na Emperor of Gods kanina, naghahanda na siya ng patibong para sa iba. Nakakatakot. Kanina, napansin ni Cameron na tila nagmamadali si Clarissa habang dahan-dahan niyang pinapatay ang mga nangunguna na Emperor of Gods. Inakala niyang ipinagmamalaki nito ang kanyang lakas. Sa wakas ay naisip niya sa sandaling ito na plano na nitong patayin ang lahat mula pa sa simula. Alam niyang susubukan ng iba na tumakas kaya naglagay na siya ng patibong ng maaga. Dapat na akong umalis. Paano kung hindi pa sapat para patayin niya ang mga taong iyon? Sino ang nakakaalam kung papatayin niya ang mga nanatili para manood ng palabas? Pamatak ang mga butil ng pawis sa noo ni Cameron nang maisip niya ito. Pagkatapos, walang inaksayang sandali, tumalikod siya at dali-daling umalis nang hindi lumilingon. Para bang tumatakas siya mula sa kamatayan. Kasabay nito, marami sa mga nanatili para manood ng palabas ay umalis din bago matapos ang laban. Maliwanag, mayroon din silang parehong mga alalahanin tulad ni Cameron.
Hindi na sila nang ahas na panoorin ang laban dahil sa takot na baka mamatay sila pagkatapos itong mapanood. Sa oras na ito, natuklasan ng natitirang 23 na mas mataas na emperador ng mga Diyos na hindi nila kayang basagin ang formation ni Clarissa kahit anong paraan pa nila ito atakihin. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon. Sus Mariosep. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ayokong mamatay. Maawa ka. Maawa ka naman. Sa natitirang 23 na mas mataas na emperador ng mga Diyos, mayroong ilang mga mansyon mula sa iba't ibang banal na kaharian. Kadalasan, sila ay kumikilos ng mayabang, ngunit sa sandaling ito, itinapon nila ang kanilang pagmamataas dahil sa kawalan ng pag-asa at takot. Ang ilan sa kanila ay lumuhad pa nga, nagmamakaawa kay Clarissa na huwag silang patayin. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga si Clarissa at sinabing, sayang naman at wala rito ang aking nakababatang kapatid. Kung hindi, hahayaan ko siyang patayin kayong lahat. Ang 23 advanced Emperors of Gods ay dapat na higit pa sa sapat para matulungan siyang maging isang intermediate Emperor of Gods. Malakas na nagsalita si Clarissa kaya malinaw na narinig ng 23 matataas na emperador ng mga Diyos ang kanyang mga salita. Pagkarinig pa lang nila sa kanya, agad nilang naisip ang isang tao, si Alvin, ang payak na emperador ng mga Diyos mula sa matuwid na banal na kaharian. Nabigla sila sa pagkabunyag na si Alvin ay ang nakababatang kapatid ni Clarissa. Kasabay nito, hindi nila maiwasang magtaka kung anong uri ng Panginoon ang maaaring magpatubo ng ganitong mga kababalaghan. Ang isa ay isang payak na emperador ng mga Diyos na kayang pumatay ng mga matataas na emperador ng mga Diyos habang ang isa naman ay isang matataas na emperador ng mga Diyos na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong kataas-taasang Diyos. Sa pagkakataong ito, kumislap ang mga mata ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang bago siya nagmadaling nagsalita, binibini. Isa akong mansion master mula sa Righteous Divine Kingdom. Pamilyar ako kay Alvin. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko para sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, maraming tao ang nagsimulang magpanggap na mga tao mula sa matuwid na banal na kaharian, umaasang ililigtas sila ni Clarissa. Ngumisi si Clarissa bago niya sinabi, umalis na ang mga taga-Righteous Divine Kingdom kanina. Wala ni isa sa inyo ang taga-Righteous Divine Kingdom. Dahil nagdesisyon kayong manatili, dapat dito na lang kayo magpakailanman. Pagkatapos magsalita ni Clarissa, kumilos siya agad. Ang 23 na masusulong na emperador ng mga Diyos ay parang isda sa Bar Isles. Bukod pa rito, dahil sa kawalan ng pag-asa at takot na bumabalot sa kanila, marami sa kanila ang nawala ng kakayahang magdesisyon. Sa kabila ng desperadong pakikipaglaban, nabigo silang maging banta kay Clarissa. Matapos mapatay ang 23 advanced Emperors of Gods at matanggap ang mga gantimpala, bumantong hininga si Clarissa. Napakaraming gantimpala. Sayang naman. Ang mga gantimpala pa lang mula sa pagpatay sa 6 sa kanila ay sapat na para makapasok ako sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Matapos makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos, magiging kaunti na lang ang pag-unlad na makukuha ko mula sa mga gantimpala. Umaasa akong makikilala ko agad ang aking nakababatang kapatid. Marahil, maibibigay ko na sa kanya ang mga gantimpala. Natural na walang kaalam-alam si Alvin na ang kanyang ika-4 na nakatatandang kapatid ay nakakuha ng isang Earth Flaming Buddha Lotus. Gumugol siya ng isang araw at isang gabi sa paglilinang bago niya tuluyang nalampasan ang kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods. Muling nagbago ang aking banal na enerhiya, at mas malakas ito kaysa noong ako ay isang simpleng emperador ng mga Diyos. Ngayon, hindi ko na kailangang matakot kapag nakaharap ko ang Ademi Supreme Gods. Panahon na para bumalik ako. Iniisip ko kung ang Earth Flaming Buddha Lotus ay umabot na sa ganap na kapanahunan. Sana ay hindi pa ito nangyari. Kung hindi, malamang ay napalampas ko ang isang ginintoang pagkakataon. Hindi nagaksaya ng oras si Alvin at bumalik sa Earth Flaming Buddha Lotus. Laking ginhawa niya nang makita niya ang penomeno ng Earth Flaming Buddha Lotus pagdating niya na nagpapahiwatig na ang lotus ay hindi pa ganap na nabubuo. Nakarating ako sa tamang oras. Gayunpaman, ang kababalaghan ay nagbabago. Pinanood ni Alvin ang pagkislap ng isang ginintoang Buddha sa kalangitan. Ngayong lumitaw na ang probisyon ng isang Buddha, nangangahulugan ito na ang Earth Flaming Buddha Lotus ay malapit ng maging ganap na ganap. 4,187. Ang daming tao rito.
Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata mula sa kababalaghan ng Earth Flame ang Buddha Lotus at nakita ang tatlong grupo ng mga tao na nakatayo sa tatlong magkakaibang direksyon, nakapalibot sa lugar kung saan lilito ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Pamilyar si Alvin sa dalawang grupo ng mga tao. Sila ay mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa Supporting Full Divine Kingdom na matindi ang labanan noon. Dati, sinamantala niya ang laban at nakapatay ng isang tao mula sa bawat grupo. Ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa 2 taong iyon ang nagbigay daan sa kanya upang makalusot at maging isang intermediate Emperor of Gods. Mayroon ding isang tao mula sa matuwid na banal na kaharian. Hindi nagtagal at nakita ni Alvin ang isang Mansion Master mula sa Righteous Divine Kingdom. Dahil kinakatawan niya ang Righteous Divine Kingdom, natural lamang para sa kanya na makilala ang taong mula sa Righteous Divine Kingdom. Bukod doon, nakakita rin siya ng ilang pamilyar na mukha mula sa Jade Bow Divine Kingdom at sa Soaring Divine Kingdom. Ang dahilan kung bakit mas binigyan niya ng pansin ang 2 Divine Kingdom ay dahil sa kanyang pang-apat na senior sister, si Clarissa. Dati, si Clarissa ay pumunta sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom at pinatay ang maraming mas matataas na emperador ng mga Diyos. Dahil dito, ang bilang ng mga mas matataas na emperador ng mga Diyos na kumakatawan sa kaawa-awang Soaring Divine Kingdom sa labanan ng mga Divine Kingdom ng Destiny Canyon ay mas maliit kumpara sa iba pang mga Divine Kingdom. Kung tungkol naman sa Jade Bow Divine Kingdom, dahil si Clarissa ang kumakatawan sa Jade Bow Divine Kingdom, natural lang na mas binigyan niya ito ng pansin. Mukhang ang pagdating ng grupong ito ang dahilan kung bakit tumigil sa pakikipaglaban ang mga mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa Supporting Full Divine Kingdom. Hindi mahirap para kay Alvin na hulaan kung bakit tumigil sa pakikipaglaban ang Upper Second Divine Kingdom at ang Supporting Full Divine Kingdom. Alam din niya na ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Kapag ang Earth Flame ang Buddha Lotus ay umabot na sa ganap na kapanahunan, isang malaking labanan ang tiyak na magaganap. Hindi magiging madali ang pagkuha ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Bagamat si Alvin ay naging isang intermediate Emperor of Gods at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa mga paparating na Supreme Gods mula sa Divine Kingdoms, hindi siya sapat na kumpiyansa para isipin na tiyak na makukuha niya ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Tutal, sa mga taong naroroon, marami ang malapit ng maging Supreme Gods. Ang 2 grupo lamang mula sa Upper Second Divine Kingdom at ang Supporting Full Divine Kingdom ay may tigi-isang nalalapit na Supreme God. Bukod pa riyan, marami ring powerhouse sa 2 grupo na halos kasing lakas ng mga nalalapit na Supreme God. Ang 2 taong pinatay ni Alvin ay itinuturing na pinakamahina sa kani-kanilang grupo. Bukod doon, naroon din ang mga bagong dating mula sa iba't ibang banal na kaharian. Dapat akong maghintay at tumingin sa halip na ibunyag ang aking sarili ngayon. Kung ibunyag ko ang aking sarili ngayon, tiyak na magiging target ako ng mga mula sa Upper Second Divine Kingdom at ng Supporting Full Divine Kingdom dahil pinatay ko ang kanilang mga kasama. Sa oras na iyon, kapag ipinakita ko ang aking lakas na maihahambing sa mga paparating na Supreme Gods, mas maraming tao ang tatarget sa akin. Bagamat kinikilala ng lahat ang aking lakas ngayon, sa kasalukuyan, hindi nila ako itinuturing na isang banta. Iniisip nila na halos kasing lakas lang ako ng mga paparating na Supreme Gods ngayon. Hindi pinansin ni Alvin ang ideya ng pagpapakita ng kanyang sarili ngayon at nagpatuloy sa pagtatago at matiyagang paghihintay. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasalukuyang posisyon, na medyo malayo sa umuusbong na Earth Flame ang Buddha Lotus, hindi lamang siya nagkaroon ng anumang kalamangan sa pag-agaw ng Lotus, kundi siya rin ay nasa malaking kawalan. Kapag ang Earth Flame ang Buddha Lotus ay naging ganap na ganap, tiyak na magkakaroon ng labanan. Sa oras na iyon, sino mang makakuha ng Lotus ay tiyak na magiging target. Kahit ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay magduruso kung siya ay targetin ng napakaraming tao. Sa loob ng maikling panahon, magiging mahirap para sa sino man na agawin ang Lotus. Hihintayin ko munang hamina silang lahat bago ako kumilos. Hindi nagmamadali si Alvin na lumapit sa Earth Flame ang Buddha Lotus o magpakita. Patuloy niyang pinagmasdan ang sitwasyon. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Alvin na hindi lamang ang 3 grupo ng mga tao ang naruroon. Bagamat isa siyang intermediate Emperor of Gods, hindi siya mas mahina kaysa sa isang nalalapit na Supreme God.
Dahil dito, mas maayos na ang kanyang persepsyon kaysa dati, at nararamdaman niya ang mahinang pagbabago-bago sa kanyang paligid. Mukhang marami palang taong katulad ko na umaasang samantalahin ang sitwasyon. Tiningnan ni Alvin ang penomeno mula sa Earth Flaming Buddha Lotus sa malayo. Ang penomeno ay nagpalitan sa pagitan ng isang malaking nagliliyab na lotus at nang gininto ang figure ng isang Buddha sa kalangitan bawat 12 hininga. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang lotus ay lumitaw lamang sa loob ng mga 10 hininga bago ito mapalitan ng gininto ang Buddha. Pagkatapos, ang lotus ay lumitaw lamang sa loob ng ilang hininga bago ito mapalitan ng gininto ang Buddha. Nang makita ito, naisip ni Alvin sa loob-loob niya, kung hindi ako nagkakamali, ang gininto ang Buddha ang siyang papalit ng tuluyan sa lotus kapag lumitaw ang Earth Flaming Buddha Lotus. Sandali pa lamang narinig ni Alvin ang tungkol sa Earth Flaming Buddha Lotus. Wala siyang gaanong alam tungkol sa penomeno at mga palatandaan ng kapanahunan ng lotus. Gayunpaman, malabo niyang nahulaan sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pagbabago sa penomeno. Sa mahiwagang mundong ito, maraming bagay ang sumusunod sa isang nahuhulang padron. Mukhang tama ako. Di nagtagal, ang gininto ang Buddha ay lalong nagpakita. Bagamat medyo malayo si Alvin, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang nag-aalab na tensyon mula sa mga grupo ng tao. Gumapang ang mga banal na enerhiya sa ilalim ng balat ng mga taong iyon, handang umatake sa anumang oras. Gayon din, ang mga nagtatago tulad ni Alvin ay ginamit din ang kanilang divine energies. Sa malayo, ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa supporting Fall Divine Kingdom ay tumingin sa paligid bago siyang umisi at malamig na sinabi, dahil nandito na kayo, dapat kayong magpakitang gilas. Akala nyo ba ay maaari kayong magtago habang lumalaban tayo at magpakita sa huli para samantalahin ang sitwasyon? Dahil dito, napilitang magpakita ang isang grupo ng mga taong nagtatago. Kasabay nito, lumitaw ang pang-apat na grupo. Karamihan sa mga taong ito ay hindi sumali sa alinman sa umiiral na 3 grupo. Iilang tao lamang na nakakilala ng mga tao mula sa kani-kanilang mga banal na kaharian ang lumipad palapit. Bagamat alam nilang huwag magtiwala sa kahit sino sa Destiny Canyon, kung mapipilitin silang pumili, natural lamang na pipiliin nilang magtiwala sa isang tao mula sa parehong banal na kaharian. Umiling si Alvin nang makita ang mga taong nagpakita. Nakakainis talaga sila. Hindi tulad ng iba, na itago ng maayos ni Alvin ang kanyang sarili. Bagamat ang kanyang cultivation base ay isa lamang sa mga Intermediate Emperor of Gods, hindi siya natuklasan ng mga Advanced Emperor of Gods. Gayunpaman, masasabing hindi lamang siya napansin ng mga Advanced Emperor of Gods dahil hindi nila sinuri ang kanilang paligid gamit ang kanilang Divine Consciousness. Kasabay nito, ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa supporting Fall Divine Kingdom ay nagpaalala sa mga taong nakapaligid sa kanya sa isang malalim na boses, mag-ingat kayo. Marami pa rin ang nagtatago. Ang mga nagpakita ng kanilang sarili ay sadyang naiinip. Huwag ninyong isipin na sila lang ang mga iyon. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Gayon din, may isang tao mula sa Upper Second Divine Kingdom na nagpaalala rin sa iba. Sa sandaling ito, nagpasya si Alvin na suriin ang rango. Ito. Natigilan si Alvin sa mga puntos ni Clarissa. Si Clarissa pa rin ang nasa unang pwesto, ngunit ang kanyang mga punto ay lubhang nagbago. Clarissa, banal na kaharian ng Jade Bow, 5,826 na puntos. Napakataas ng puntos ng ika-4 na senior sister. Sa ganitong bilis, mukhang masisira niya ang record para sa pinakamataas na puntos na naitala ng taong iyon, tama ba? Sinasabing kung masisira ng isang tao ang record, bibigyan siya ng karagdagang gantimpala. Ang pagbasag sa record ng individual na rango at sa record ng Divine Kingdom ay may kasamang gantimpala. Gaya ng nararapat, ang gantimpala para sa pagbasag sa record ng individual na rango ay pagmamay-ari ng individual habang ang gantimpala para sa pagbasag sa record ng Divine Kingdom ay hahatiin ng pantay ng makinatawan ng record-breaking na Divine Kingdom. Iniisip ko kung ano ang pinakamataas na puntos na naipon ng isang Divine Kingdom sa kasaysayan ng labanan ng mga Divine Kingdom. Kung masisira ng Jade Bow Divine Kingdom ang record, matutuwa ang mga kinatawan dahil gagantimpalaan sila.
Matapos tingnan ang listahan ng mga individual na ranggo, tiningnan ni Alvin ang listahan ng mga ranggo ng Divine Kingdom. Umiling siya nang makita ang Jade Bow Divine Kingdom bago siya bumaba sa listahan, hinahanap ang ranggo ng Righteous Divine Kingdom. Matuwid na banal na kaharian. Bagamat bumaba ng ilang pwesto ang Righteous Divine Kingdom, nasa top 10 pa rin ito. Kasalukuyan itong nasa ika-9 na pwesto. Sa kabaligtaran, tumaas ang mga puntos ni Alvin, at dahil dito, bahagyang tumaas din ang kanyang ranggo. Ang pagtaas na ito ay mula sa mga puntos na natanggap niya mula sa pagpatay sa 2 tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa Supporting Full Divine Kingdom ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, hindi gaanong tumaas ang kanyang ranggo dahil ang iba ay patuloy ding nakakakuha ng mga puntos kahit na ang kanilang bilis ay hindi kasing bilis ng sa kanya. Sa wakas, inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula sa mga ranggo pabalik sa kababalaghang nagbabadya ng paglitaw ng Earth Flame ang Buddha Lotus. Sa oras na ito, ang ginintoang Buddha ay lilito bawat 2 hininga, lumilitaw at nawawala ng kasing bilis. Malapit na ang oras. Pagkalipas ng mga 15 minuto, ang ginintoang Buddha ay lumilitaw sa bawat paghinga. Malapit na. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang kanyang banal na enerhiya ay dumadaloy sa 99 na langit na mga ugat. Sa panahong ito, hindi tulad ni Alvin na mahusay na nagtago, mas maraming taong nagtatago ang natagpuan. Tiwala si Alvin na hanggat hindi ginagamit ng mga advanced na Emperor of Gods ang kanilang banal na kamalayan, mahahanap nila siya. Sigurado siya rito. Ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay dapat umabot sa ganap na kapanahunan sa loob ng 15 minuto. Natural lang, masasabi rin ng iba na malapit nang maging ganap na ganap ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Nababasa nilang lahat ang mga padron ng kababalaghan. Walang nagsalita sa sandaling ito. Tanging ang mabibigat na paghinga lamang ang maririnig habang hinihintay ng lahat ang paglitaw ng Earth Flame ng Buddha Lotus. 4,188. Ang mga lotus ng Earth Flame ng Buddha ang pinakamahalagang bagay sa labanan ng banal na kaharian ng Destiny Canyon. Ang kanilang paglitaw ay nagpapahiwatig na ang kaguluhan mula sa mga naninirahan sa Destiny Canyon ay malapit nang magsimula. Sa katunayan, tila nagkakagulo ang mga naninirahan sa Destiny Canyon dahil kinuha ang mga Earth Flame ng Buddha Lotus. Tutal, magsisimula ang kaguluhan kapag inaangkin ng mga kalahok ang mga Earth Flame ng Buddha Lotus. Noong mga nakaraang labanan ng mga banal na kaharian, hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga lotus ng nagliliyab na Buddha sa lupa. Tanging ang mga mapalad lamang ang makakatagpo sa mga ito. Halimbawa, sa sandaling ito, mayroon lamang ilang dosenang tao sa paligid ng Earth Flame ng Buddha Lotus na natagpuan ni Alvin. Marahil, hindi hihigit sa 100 katao kung bibilangin din ang mga nagtatago pa rin. Maliit lamang ang bilang ng mga tao kung isasaalang-alang ang bilang ng mga taong pumasok sa Destiny Canyon. Kung isasantabi ang iba pang mga banal na kaharian, ang matuwid na banal na kaharian lamang ay maraming kinatawan. Kalahati sa kanila ay mga Mansion Master tulad ni Alvin, at ang kalahati naman ay hindi mga Mansion Master tulad ni Cameron. Gayunpaman, hindi tulad ni Cameron na direktang nasasakupan ng Panginoon ng banal na kaharian, ang mga hindi Mansion Master ay karamihan ay mula sa mga sinaunang sekta at angkan sa matuwid na banal na kaharian, at ang ilan sa kanila ay mula sa maharlikang pamilya. Kung tungkol naman sa iba pang mga banal na kaharian, maliban sa Soaring Divine Kingdom na ang bilang ay lumiit na, ang kanilang bilang ng mga kinatawan ay halos kapantay ng sa Righteous Divine Kingdom. Kung mayroon lamang 50 kinatawan mula sa bawat banal na kaharian, mayroong 1,500 katao mula sa 30 banal na kaharian. At sa pagkakataong ito, tiyak na mayroong mahigit sa 5,000 katao na lumahok sa labanan ng mga banal na kaharian ng Destiny Canyon. Bagamat mayroong higit sa isang Earth Flame ng Buddha Lotus sa Destiny Canyon, marahil, ilang daang tao lamang ang makakakita sa kanila. Karamihan sa mga tao ay hindi talaga makakakita sa kanila. Bagamat napakalaki ng mga penomena ng Earth Flame ng Buddha Lotus, ang laki nito ay walang-wala kumpara sa laki ng Destiny Canyon. Kaya naman, karamihan sa mga tao ay hindi makakakita ng mga penomena. Naabot na nito ang ganap na kapanahunan. Ilang bulalas ang bumasag sa katahimikan.
Kasabay nito, tumigil sa pagkislap ang ginintoang Buddha nang sumikat ang isang ginintoang liwanag sa lupa. Kasunod nito, isang nagliliyab na lotes ang sumikat sa kalangitan. Ang mga apoy na sumasayaw sa paligid ng lotes ay tila bumubuo rin ng anino ng isang Buddha. Ito ay lumulutang sa hangin na parang naghihintay na may humawak dito. Sa oras na ito, may sumigaw, "Akin na ang Earth Flame ng Buddha Lotus." Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang mga mata ang sumugod patungo sa Earth Flame ng Buddha Lotus. Para siyang nabaliw sa sandaling ito. Nang makita ito, maraming tao ang sumigaw sa mahinang boses. May naglagay ng confusion technique sa kanya. Ang confusion technique, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay nakakalito sa isipan ng isang tao. Wala itong silbi laban sa mga powerhouse, ngunit maaari itong gamitin upang harapin ang mga mas mahina kaysa sa caster ng technique. Naguluhan si Alvin nang makita niyang padalos-dalos ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, ang mga ginawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay katumbas ng paghahangad ng kamatayan. Kahit ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay hindi kikilos ng ganito kapadalos-dalos. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Tapos na siya para sa. Gaya ng inaasahan, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay napunit. Isang dosenang tao ang sumalakay at pumatay sa kanya sa isang kisap mata lamang. Hindi na kinailangang kumilos pa ang paparating na mga kataas-taasang Diyos. Pagkatapos ng pagkamatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, katahimikan ang bumalot sa lugar. Patuloy na lumulutang sa ere ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Walang nangahas na kumilos. Para bang ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay isang nakakatakot na halimaw, hindi isang kayamanan. Medyo matyaga ang lahat. Tiningnan ni Alvin ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom at sa Supporting Full Divine Kingdom. Sa lahat ng mga banal na kaharian, ang Upper Second Divine Kingdom at ang Supporting Full Divine Kingdom ang may pinakamaraming taong naruroon. Kaya naman, ang iba ay labis na nag-aalala sa kanila. Sila ang tiyak na unang kikilos, buong kumpiyansang naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa loob lamang ng halos isang dosenang paghinga, napatunayang tama si Alvin. Pinanood niya ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Supporting Full Divine Kingdom na nanguna upang lumipad pasulong at abutin ang Earth Flame ng Buddha Lotus habang sinusundan siya ng iba pa mula sa Supporting Full Divine Kingdom. Tumigil ka. Dapat mamatay ang mga galing sa Supporting Full Divine Kingdom. Halos kasabay ng pagkilos ng mga tao mula sa Supporting Full Divine Kingdom, hindi lamang ang mga tao mula sa Upper Second Divine Kingdom ang kumilos, kundi pati na rin ang iba. Dahil dito, ang grupo mula sa Supporting Full Divine Kingdom ang naging target ng lahat. Gayunpaman, dahil sa proteksyon ng iba, nagawang agawin ng nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Supporting Full Divine Kingdom ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay makatakas. Sa oras na ito, biglang nagsimulang umalangaw-ngaw ang kawalan kasabay ng pagkislap ng nalalapit na katawan ng kataas-taasang Diyos. Nang makita ito, may sumigaw, magte-teleport siya palayo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng iba nang marinig ito. Di nagtagal, nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang sandaling umikot ang kawalan at tumigil na sa pagkurap ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ng Supporting Full Divine Kingdom. Maliwanag na may pumihil sa kanya na mag-teleport palayo. Sa katunayan, bago pa man umabot sa ganap na kapanahunan ang Earth Flame ng Buddha Lotus, maraming tao na nakakaintindi ng batas ng kalawakan ang nagsara na sa lugar na ito para hindi makateleport ang iba. Maging si Alvin, na nagtatago pa rin, ay nakasagabal sa panghihimasok at nagambala ang espasyo. Katulad ng iba, nag-aalala rin siya na may mag-teleport palayo dala ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Gayunpaman, alam din niya na kahit wala siyang gagawin, tiyak na kikilos ang iba. Kumilos lamang siya para makisali sa kasiyahan. Nagsimula na ang laban, bulong ni Alvin sa sarili habang kalmadong nakatingin sa eksena sa harap niya. Dahil ang grupo mula sa Supporting Full Divine Kingdom ang unang kumilos sa Earth Flame ng Buddha Lotus, sila ang naging target ng lahat. Isang grupo ng mga tao ang nagsanib puwersa at nakapatay ng dalawang mas mataas na Emperor of Gods mula sa Supporting Full Divine Kingdom habang ang grupo mula sa Upper Second Divine Kingdom ay nakapatay ng ilan pang tao mula sa Supporting Full Divine Kingdom.
Kasabay nito, ilang beses pang sinubukang tumakas ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ng supporting Fall Kingdom ngunit hindi siya nagtagumpay. Napilitan siyang labanan ng tatlong nalalapit na kataas-taasang Diyos na nagsanib puwersa. Sa huli, wala siyang ibang magawa kundi ihagis ang Earth Flame ng Buddha Lotus na may madilim na ekspresyon sa mukha. Dahil dito, hindi na siya pinansin ng iba. Mabilis na kumilos ang tatlong nalalapit na kataas-taasang Diyos, naglalaban-laban habang sinusubukan nilang hulihin ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Sa tatlo, isa sa kanila ay mula sa Upper Second Divine Kingdom. Nang makita ito, ang iba pa mula sa Upper Second Divine Kingdom ay palihim na humakbang paarap upang tulungan ang kanilang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ilan sa kanila ang nagtangkang agawin ang Earth Flame ng Buddha Lotus ngunit inatake sila bago pa man sila magtagumpay. Sa sandaling ito, ang eksena sa harap ni Alvin ay mailalarawan sa isang salita lamang, magulo. Mabilis na tiningnan ni Alvin ang kanyang paligid habang iniisip, ang mga taong ito ay talagang matyaga. Tiyak si Alvin na may mga tao pa ring hindi nagpapakita ng kanilang mga sarili. Kasing matyaga rin sila tulad niya. Bagamat napakagulo, pagkatapos ng pagkamatay ng mga advanced na Emperors of Gods mula sa supporting Fall Divine Kingdom, wala nang kamatayan. Marami ang mabilis na sumuko nang makita nilang hindi sila magtatagumpay. Kung hindi, mas marami sana ang namamatay. Patuloy na lumala ang kaguluhan sa sitwasyon, at ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay napahagis mula sa isang gilid patungo sa kabila. Matapos ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa supporting Fall Divine Kingdom, wala pang ibang nakakuha ng Earth Flame ng Buddha Lotus. Gayunpaman, ang mga labanan sa paligid ay higit pa sa sapat upang paliparin ang Lotus pabalik-balik. Kahit gaano pa katindi ang mga laban, nanatiling ligtas ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Itinutulak lamang ito paikot-ikot, at madalas na nagbabago ng posisyon. Hanggang ngayon, walang sino man ang nangahas na walang ingat na agawin ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Tutal, para na rin itong isang malaking bullseye sa kanilang mga katawan. Swoosh! Swoosh! Dalawang figure ay malapit kay Alvin na matagal nang nagtatago ang sa wakas ay kumilos. Ang dalawa ay malapit nang maging mga kataas-taasang Diyos, at malinaw na sila ay magkakaibigan. Kinuha ng isa sa kanila ang Earth Flame ng Buddha Lotus habang ang isa naman ay sinasakal ang mga atake ng mga sumusulong na Emperor of God sa paligid. Ang iba pang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay pawang nakipaglaban at nabigong pigilan ang dalawa. Dahil dito, ang iba pang mga matataas na emperador ng mga Diyos ay walang magawang nanood habang tumatakas ang dalawa dala ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang pinapanood niya ito. Maya-maya pa, nakita niya ang isa pang taong lumitaw, hinaharangan ang dalawa na nakakuha ng Earth Flame ng Buddha Lotus. Ang taong ito ay isa ring napipintong kataas-taasang Diyos. Akin ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Isang bagzo ng hangin ang umugang habang ang bagong dating ay sumugod patungo sa taong may hawak ng Earth Flame ng Buddha Lotus. Dahil sa sugat, ang taong may hawak ng Earth Flame ng Buddha Lotus ay walang nagawa kundi itapon ito. Tumawa ng malakas ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na nakaintindi sa batas ng hangin. Matapos samantalahin ang sitwasyon at makuha ang Earth Flame ng Buddha Lotus, siya ay naging isang bagzo ng hangin at tumakas pagkatapos niyang sabihin, "Salamat." Dahil nasira ang espasyo sa lugar, hindi na posible ang pag-teleport. Kaya naman, walang sino man ang makakahabol sa nalalapit na kataas-taasang Diyos na may ganitong bilis dahil sa kanyang pag-unawa sa batas ng hangin. Kasabay nito, nakilala ng ilang tao ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na nakatakas kasama ang Earth Flame ng Buddha Lotus gamit ang batas ng hangin. Richie Feng. Siya ang anak ng Panginoon ng Divine Kingdom ng Wind Chime, si Richie. Bagamat maraming tao ang nakarinig tungkol kay Richie, ang anak ng Panginoon ng Wind Chime Divine Kingdom, at alam na naiintindihan niya ang batas ng hangin, hindi maraming tao ang nakakaalam sa lawak ng kanyang lakas. Kaya naman, marami sa kanila ang natigilan ng gumawa ng hakbang si Richie. Kaya ang natatanging anak ng Panginoon ng Wind Chime Divine Kingdom ay napakalakas. Isa na siyang nalalapit na kataas-taasang Diyos.
Kung matagumpay niyang maagaw ang Earth Flame ng Buddha Lotus, hindi ba't nangangahulugan ito na malapit nang magkaroon ng dalawang kataas-taasang Diyos sa Windchime Divine Kingdom at sa maharlikang pamilya ng kaharian? 4,189. Ang komprehensibong lakas ni Richie ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa mga nalalapit na kataas-taasang Diyos sa Southern Heaven Continent, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamabilis. Ngayong nakatakas na siya kasama ang Earth Flame ng Buddha Lotus, kakaunti na lamang ang mga taong nakahabol sa kanya. Sa paglipas ng panahon, kahit ang bilang ng mga taong ito ay lumiit. Sus Mariosep. Napakahusay na naitago ni Richie ang kanyang lakas. Hindi ko akalain na ang batas ng hangin niya ay umabot na sa ganitong antas. Madilim ang ekspresyon ng mga naiwan habang pinapanood nila si Richie na umalis na parang hangin na tumatama sa kanyang espada. Swoosh! 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 Isa-isa, ang mga nagtatago pa rin ay nagpakita. Lumipad sila palabas at sumama sa iba upang habulin si Richie. Gayunpaman, kahit hinabol mula sa lahat ng panig, hindi tumigil si Richie upang lumaban. Patuloy siyang tumakas, iniiwasan ang mga atake. Napakabilis ng kanyang bilis kaya madali niyang naiwasan ang karamihan sa mga atake. Ang Earth Flame ng Buddha Lotus ay nagliwanag ng husto sa kamay ni Richie, na lalong nag-udyok sa mga sumusulong na Emperor of Gods na humahabol sa kanya at naging dahilan upang maging berde ang kanilang mga ekspresyon sa inggit. Si Richie, bilang anak ng Panginoon ng Windchime Divine Kingdom, ay ang pagtakas lang ang alam mong gawin. Richie, hindi ka makakatakas. Mayroon bang dalubhasa sa batas na uri ng pagkakakulong? Bilasan mo at ikulong mo siya. Galit na galit ang mga matataas na emperador ng mga Diyos. Ang ilan sa kanila, na nakakaintindi ng batas ng kalawakan, ay sinubukang gamitin ang kalawakan upang ikulong si Richie, ngunit ang espadang kinatatayuan ni Richie ay madaling nakatulong sa kanya upang makatakas. Ito ay dahil ang mga matataas na emperador ng mga Diyos ay mas mahina kaysa sa kanya, na siyang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Mayroon ding mga mahuhusay na emperador ng mga Diyos na pinagsama ang kanilang banal na enerhiya sa batas ng lupa upang bumuo ng mga bilangguan na bato. Sa kasamaang palad, masyadong natagalan bago nila nabuo ang mga bilangguan na bato kaya't nakatakas si Richie ng walang hadlang. Halata na dumating si Richie na handa. Nang gamitin ng ilang tao ang kanilang mga formation compass, natuklasan nila na ang bilis ng mga formation compass ay bumagal ng husto. Malamang na ang pagbaba ng bilis ay sanhi ng isang bagay na dalan Richie sa kanya na maaaring makaapekto sa bilis ng mga formation compass. Marahil, maaaring magtaka ang isa kung bakit hindi direktang kinain ni Richie ang Earth Flame ng Buddha Lotus, at dahil dito, pinigilan ng iba sa paghabol sa kanya. Tutal, kapag nawala na ang Earth Flame ng Buddha Lotus, maraming tao ang tiyak na susuko sa paghabol sa kanya. Walang saysay na habulin o patayin siya kung wala na ang Lotus. Ang Lotus lang ang gusto nila, at hindi mahalaga kung mapatay nila siya o hindi. Gayunpaman, hindi niya direktang kinain ang Lotus dahil kapag ang Lotus ay ganap ng mahinog, hindi na ito makakain sa loob ng isang araw at isang gabi. Swoosh! 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 Para bang madulas na ibon si Richie habang iniiwasan ang mga atake ng grupo ng mga matataas na emperador ng mga Diyos. Di nagtagal, nakatakas siya sa pagkubkob at nagpatuloy sa paglipad. Habang lumilipis ang oras, dahan-dahan niyang iniwan ang iba. Sa wakas, ang huling taong humahabol kay Richie ay huminto at tumitig sa kanyang likuran ng may pag-aalinlangan. Maya-maya, tumalikod ang taong iyon at umalis. Kasabay nito, isang masayang ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Richie, na nasa malayong unahan. Gayunpaman, hindi siya tumigil at nagpatuloy sa pagtakas. Akin na ang Earth Flame ng Buddha Lotus. Mabuti na lang at hindi ako umatake kanina. Kung hindi, hindi sana ako nagkaroon ng anumang kalamangan sa aking bilis. Ito rin ay dahil itinago ko ang aking lakas noon. Kung alam lang iba ang aking lakas, sa sandaling lumitaw ako, ang iba pang paparating na kataas-taasang Diyos ay agad natitigil sa pakikipaglaban at targetin ako. Ito ay dahil minamaliit nila ako kaya nagkaroon ako ng oras para makatakas. Ito ang dahilan ng aking tagumpay. Walang kapantay ang magandang kalooban ni Richie sa oras na ito.
Alam niyang ang kanyang tagumpay sa pagkakataong ito ay dahil din sa kanyang swerte. Sa mga nalalapit na kataas-taasang Diyos na naroon kanina, wala ni isa sa kanila ang napakabilis. Bukod pa rito, sa mga humabol kay Richie kanina, wala ni isa sa kanila ang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Dahil matalino niyang piniling huwag makipaglaban sa kanila, madali siyang nakatakas mula sa kanila. Patuloy na lumipad si Richie, tinakbo ang napakalayong distansya at ilang beses na nagpalit ng direksyon. Maya-maya, unti-unti siyang bumagal habang lumalawak ang ngiti sa kanyang mukha. Dapat ligtas na ngayon, di ba? Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Richie na may tingnan mabuti ang Earth Flaming Buddha Lotus na hawak niya. Ang Earth Flaming Buddha Lotus, isa itong kayamanan. Sayang at hindi ko ito kayang ubusin ngayon. Wala na siguro akong ibang magagawa kundi maghintay. Tila nakaukit ang ngiti sa mukha ni Richie. Hindi siya nagmamadaling ilagay ang Earth Flaming Buddha Lotus sa kanyang spatial ring kahit na mauubos lang niya ito pagkatapos ng isang araw at isang gabi. Humahagulgul. Humahagulgul. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang mga tainga ni Richie. Maaaring hindi niya maramdaman ang mga banayad na pagbabago sa malayo, ngunit natural na hindi problema para sa kanya na maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago sa sandaling mapansin niya ang hindi mahahalatang pagbabago. Ang kanyang banal na enerhiya ay agad na sumiklab habang inihagis niya ang batas ng hangin na nagbabalak na tumakas muli. Putok. Gayunpaman, nang magsimulang tumakas si Richie, siya ay pinigilan ng isang hindi nakikitang harang na biglang lumitaw. Mabilis siyang nagpalit ng direksyon, ngunit natuklasan niyang hindi pa rin siya makaalis. Hindi na siya nagabalang subukang umalis ngayon. Sa halip, inihagis niya ang batas ng hangin at sumalakay. Umugaw ang hangin sa paligid niya, at di nagtagal, natuklasan niyang nakulong siya sa isang hugis kaong harang, na nagpanatili sa kanyang mga pag-atake sa loob. Nakulong ako ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Hindi, sandali. Ang banal na enerhiya na ito ay pagmamay-ari ng isang Intermediate Emperor of Gods. Naningkit ang mga mata ni Richie nang matuklasan niyang ang harang ay naglalaman ng banal na enerhiya ng isang Intermediate Emperor of Gods. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbubunyag, isang figure na pagmamay-ari ng isang Intermediate Emperor of Gods na nakakaintindi ng batas ng kalawakan ang lumitaw sa kanyang isipan. Alvin, sabi ni Richie sa malalim na boses. Kasabay nito, sinuri niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nang ang banal na kamalayan ni Richie ay malapit ng dumaloy sa isang partikular na lugar sa malapit, isang lilang figure ang bumaba mula sa kalangitan. Ang lilang figure ay pagmamay-ari ng isang gwapong binata na may mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Richie, na wala sa mood na pahalagahan ang kagwapuhan ng binata, ay nagtanong ng may madilim na ekspresyon sa mukha, sinundan mo ba ako hanggang dito? Hindi gaanong alam ni Richie ang tungkol kay Alvin maliban sa mga narinig niya. Dati, sumulyap pa siya kay Alvin ng ilang beses bago pumasok sa Destiny Canyon. Narinig ni Richie na si Alvin ay isang mahiwagang nilalang. Isa siyang simpleng emperador ng mga Diyos na nakakaintindi ng batas ng kalawakan at ng sword daw. Ang nakakagulat pa, nagawa niyang patayin ang mga advanced na emperador ng mga Diyos kahit na isa lamang siyang simpleng emperador ng mga Diyos. May mga taong nagsabing halos kasing lakas siya ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Hindi sineryoso ni Richie ang mga chismis na narinig niya. Pakiramdam niya ay pinalabis lamang ang mga chismis. Gayunpaman, hindi mapigilan ng kanyang puso ang manginig sa sandaling ito nang matuklasan niya na hindi lamang naging isang Intermediate Emperor of God si Alvin, kundi nagawa rin ni Alvin na makasabay at sumunod dito. Tumakas si Richie ng buong bilis kanina. Ang mga nangunguna na emperador ng mga Diyos at maging ang mga paparating na kataas-taasang Diyos ay nakamasid lamang habang tumatakas siya. Gayunpaman, nagawa ni Alvin na mahabol siya. Hindi lang iyon, nabigo rin siyang matuklasan ang presensya ni Alvin. Samantala, walang pakialam na tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Richie. Walang imek, inatake niya si Richie, na nakulong sa spatial prison. Malinaw na wala siyang planong bigyan si Richie ng pagkakataong makatakas.
Sa sandaling ito, sa kanyang paningin, si Richie ay hindi naiiba sa isang daga na nahuli sa isang bitag. Masasabing maayos na naitayo ni Alvin ang spatial prison dahil huminto si Richie para tingnan ang Earth Flaming Buddha Lotus kanina. Si Richie ang nagbigay sa kanya ng ginintoang pagkakataon. Naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos mong patayin si Richie, magiging akin na ang Earth Flaming Buddha Lotus. Kahit si Alvin ay hindi inaasahan na magiging ganito kaganda ang lahat. Dati, hindi siya 100% sigurado na makukuha niya ang Earth Flaming Buddha Lotus. Kahit na ang bilis niya ay hindi mas mabagal kaysa kay Richie, alam niyang hindi siya magkakaroon ng madaling panahon tulad ng pagtakas ni Richie mula sa iba. May elemento ng pagkagulat si Richie at mahusay niyang naitago ang kanyang lakas, na nakatulong sa kanyang tagumpay. Kanina, patuloy na nagtatago si Alvin habang sinusundan niya si Richie. Hindi siya napansin ng iba dahil nakatutok ang kanilang pansin kay Richie. Nang tuluyang tumigil sa pagtakbo si Richie, nagpa siyang kumilos. Alvin, isa ka lamang intermediate Emperor of Gods. Hindi mo ako mapipigilan, mahinang sabi ni Richie. Matapos ilagay ang Earth Flaming Buddha Lotus sa kanyang spatial ring, hinawakan ni Richie ang espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang espada ay isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Malakas na umihip ang hangin sa paligid ni Richie, dahilan para umihip ang kawalan. Tila libu-libong espada ang tumutusok sa kawalan. Inatake niya ang spatial prison habang sinasantabi niya ang atake ni Alvin. Bahagyang nayanig lamang ang espasyong bilangguan. Hindi ito mabilis na gumuho dahil nagawang neutralisahin ni Alvin ang karamihan sa mga atake ni Richie. Muling nagbago ang ekspresyon ni Richie nang makita ito. Hindi na siya nang ahas na magpigil, at tuluyang sumabog ang kanyang banal na enerhiya. Kasunod nito, napuno ng mga talim ng hangin ang spatial prison at marahas na tinamaan ang spatial prison, dahilan para yumanig ang bilangguan na parang babagsak na ito. Hanggal, walang pakialam na sabi ni Alvin. Kasunod nito, bahagyang nanginig ang 7 butas na mahusay na espada sa kanyang kamay bago tumama ang isang makulay na sinag ng espada. Hindi lamang niya ginamit ang sword daw, kundi ginamit din niya ang mastery daw upang lalong palakasin ang kanyang kontrol sa nakapalibot na espasyo. Sa sandaling ginamit niya ang mastery daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa, hindi lamang lumakas ang makulay na sinag ng espada, kundi agad ding lumakas ang espasyong bilangguan na tila malapit ng gumuho. Ano ito? Bulalas ni Richie habang nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ng isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata nang muli siyang bumulalas, ikaw. Nagawa mong makabisado ang mastery daw. 4,190. Ang daw ng kahusayan. Patuloy na umaatake si Alvin habang gulat na sigaw ni Richie. Ang kanyang banal na enerhiya ay kumalat na parang tsunami. Marahil, maaaring may pagkakataon si Richie laban kay Alvin, na naging isang intermediate Emperor of Gods, kung siya ay nasa pinakamahusay na kondisyon. Sayang, naubos niya ang napakaraming enerhiya kanina. Bagamat sinusundan ni Alvin si Richie kanina, ang dami ng enerhiyang nagamit niya ay mas mababa kumpara kay Richie, na kinailangang tumakas at umiwas sa mga atake ng mga humahabol sa kanya. Paano niya naunawaan ang parehong sword daw at mastery daw? Ngayon lang ako nakarinig ng sino man na nakaunawa sa 2 sa 4 na daw ng langit at lupa sa kasaysayan ng Southern Heaven Continent. Ang pag-unawa lamang sa isa sa 4 na daw ng langit at lupa ay sapat na para maituring na paborito ng Diyos ng paglikha. Bulalas ni Richie sa loob-loob habang patuloy siyang desperadong nagtatanggol laban sa mga atake ni Alvin at nakakawala sa spatial na bilangguan. Sa kasamaang palad, mabilis niyang natuklasan na labis niyang minamaliit si Alvin. Mabilis na nauubos ang banal na enerhiya ni Richie, ngunit tila walang sawang pinagmumula ng banal na enerhiya si Alvin. Gamit ang kanyang 99 na heavenly veins, mabilis na napakilos ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya bago niya ito gamitin sa kanyang batas ng kalawakan, ang sword daw, at mastery daw upang walang humpay na atakihin si Richie. Ang walang humpay na pag-atake ni Alvin ay napatunayang labis na nakakapanghina, na ikinasugat ni Richie. Ang mukha ni Richie ay namutla na parang papel habang dumura siya ng dugo.
Isang bahid ng pag-aatubili ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Alvin at sumigaw, "Alvin, kung papatayin mo ako, tiyak na hindi ka pababayaan ng aking ama." Dahil sa banta ng kamatayan, hindi nag-atubiling gamitin ni Richie ang kanyang ama, ang Panginoon ng Windchime Divine Kingdom, upang takutin si Alvin. Tanga. Ito ang pangalawang beses na tinawag ni Alvin si Richie na isang tanga. Naisip niya sa loob-loob, sa tingin ba niya ay ganoon ako kadali mapaniwala? Maliban na lang kung aaminin kong pinatay ko siya, walang makakaalam na ako ang pumatay sa kanya. Swoosh! Ang 7 kulay na sinag ng espada ay muling tumama kay Richie, nagdulot ng mas matinding pinsala kaysa dati at itinulak siya sa bingit ng kamatayan. Hindi. Ibinasura ni Richie ang kanyang pagmamataas at nagsimulang magmakaawa ng malakas, "Alvin, iligtas mo ang buhay ko. May alam akong isang malaking sikreto. Kung iligtas mo ang buhay ko, sasabihin ko sa iyo kapag umalis na tayo sa lugar na ito." Pilit na sinusubukan ni Richie na iligtas ang kanyang buhay at hindi nag-atubiling magsinungaling tungkol sa pagkaalam ng isang malaking sikreto. "Pasensya na, pero hindi ako interesado," sabi ni Alvin bago niya tinapos ang buhay ni Richie. Matapos mapatay si Richie, bumulong si Alvin ng malalim, "Hindi naman masama ang lakas mo. Sa isang normal na laban, mahihirapan akong patayin ka kahit na mahuli pa kita." Gaya ng inaasahan, ang isang biglaang pag-atake ang pinakamahusay na taktika. Kasabay nito, kinuha ni Alvin ang kilalang banal na artifact at spatial ring ni Richie kung saan nakatago ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Dapat ay naroon pa rin ang grupo ng mga Advanced Emperors of Gods. Dapat akong bumalik at pumatay ng ilan sa mga mas mahihinang Advanced Emperors of Gods para makakuha ng mas maraming puntos at patatagin ang aking cultivation base. Nagpasya si Alvin na bumalik sa lugar kung saan lumitaw ang Earth Flame ang Buddha Lotus. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo niya ang ilang nag-iisang Advanced Emperors of Gods, at madali niya silang napatay. Patuloy na kumikislap ang mga guhit ng liwanag habang umaatake siya. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang destinasyon, halos 10 Advanced Emperors of Gods na ang napatay niya. Kasabay nito, nakita niya ang isang grupo ng mga Advanced Emperors of Gods na patuloy pa ring nakikipaglaban ng mabangis, sinusubukang pumatay para makakuha ng mas maraming puntos at gantimpala. Lumaban sila sa maliliit na grupo ng 2 at 3. Napakaraming mahuhusay na emperador ng mga Diyos dito. Dapat ay mas marami akong makuhang puntos bago lumala ang kaguluhan ng mga naninirahan. Kahit na hindi ko maabyutin ang ika-4 na senior sister, hindi ako dapat masyadong mahuli. Kung hindi, magmumukha akong walang silbi, naisip ni Alvin sa sarili. Kasunod nito, lumipad si Alvin patungo sa grupo ng mga Advanced na Emperor of Gods. Dahil nakaalis na ang lahat ng nalalapit na Supreme Powerhouses, siya ang pinakamalakas sa mga Advanced na Emperor of Gods na naroon. Alvin. Si Alvin ay naging isang Intermediate Emperor of Gods. Nang masaksihan ang lakas ni Alvin, marami sa mga sumusulong na emperador ng mga Diyos ang nagtangkang tumakas. Sa kasamaang palad, sila ay nabigo ng husto. Dumating si Alvin na handa, tiniyak na walang makakatakas. Sa huli, lahat sila ay namatay. Dapat akong pumasok sa closed-door cultivation sa puso ng Destiny Canyon para patatagin ang aking cultivation base gamit ang mga gantimpalang natanggap ko ngayong malapit ng magamok ang mga naninirahan sa canyon. Iniisip ko kung posible bang nasa puso na ako ng canyon. Kung ganoon nga, wala na akong dapat ipag-alala pa. Magwawala ang mga naninirahan sa Destiny Canyon. Itataboy nito ang lahat sa puso ng Destiny Canyon dahil magwawala ang mga naninirahan kahit saan maliban sa puso ng Destiny Canyon. Sinasabing ito ay isang tuntuning nilikha rin ng Diyos ng paglikha. Nakakuha ako ng maraming enerhiya mula sa mga gantimpala. Sandali na lang bago ko patatagin ang aking cultivation base sa kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods. Nang pumasok si Alvin sa isang saradong cultivation, ang mga naninirahan sa Destiny Canyon, na karamihan ay mga nakakatakot na higanteng halimaw, ay nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa Destiny Canyon. Pinuno nila ang kalangitan at ang lupain habang sila ay umaatake. Mayroon ding mga tao mula sa canyon na nakisali sa pagsalakay. Nakuha na ang mga lotus ng Earth Flame ng Buddha. Kailangan nating patayin ang mga tagalabas na iyon.
Ang mga naninirahan sa Destiny Canyon ay nakaprograma upang protektahan ang mga Earth Flame ang Buddha Lotus sa Destiny Canyon. Kaya naman, kapag ang mga Earth Flame ang Buddha Lotus ay umabot na sa ganap na kapanahunan at kinuha palayo, sila ay magkakasama-sama. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa kaharian ng mga simpleng emperador ng mga Diyos habang ang pinakamalakas ay halos kasing lakas ng mga paparating na kataas-taasang Diyos. Bagamat ang mga kalahok na mga paparating na kataas-taasang Diyos ay may kakayahang pumatay sa pinakamalakas na naninirahan sa Destiny Canyon, wala sa kanila ang nang-ahas na pumatay ng madali. Tutal, ang pagpatay sa napakaraming makapangyarihang naninirahan sa kaharian ng isang mas mataas na emperador ng mga Diyos ay magbubunga ng isang naninirahan sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Kasunod ng kalakaran, kung ang naninirahan sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos ay mapatay, ito ay magbubunga ng isang naninirahan sa kaharian ng isang intermediate na kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang mga kalahok ay walang pagpipilian kundi ang magtungo sa gitnang lugar, ang puso ng Destiny Canyon. Sa kalangitan sa ibabaw ng isang malawak na hanay ng bundok, isang batang babae na nakaupo nang nakakross ang paa ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa malayo habang iniisip ang sarili, nagsimula ng mag-alburuto ang mga naninirahan. Nakakatuwa. Ang pagpatay ng napakaraming naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos ay magbubunga ng mga naninirahan sa kaharian ng isang payak na kataas-taasang Diyos. Ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa mga maunlad na emperador ng mga Diyos ay walang silbi sa akin ngayon. Dapat kong layuning patayin ang mga payak na kataas-taasang Diyos. Sa pagtatapos ng kanyang mga iniisip, lumipad siya palayo. Hindi nagtagal at natuklasan niya sa di kalayuan ang malalaking figure na pagmamay-ari ng iba't ibang higanteng halimaw at tao mula sa Destiny Canyon. Nakakakilabot ang kanilang mga aura, at tila kaya nilang durugan ang anumang o sinumang humahadlang sa kanilang daan. Makikipaglaro ako sa kanila. Kumurap-kurap ang katawan ng dalaga bago ito lumitaw sa harap ng mga naninirahan sa Destiny Canyon. Pagkalabas pa lang niya, agad na sumugod ang mga ninirahan sa Destiny Canyon patungo sa kanya. Gayunpaman, malinaw na wala silang kalaban-laban sa kanya. Ang kanyang banal na enerhiya ay higit pa sa lahat ng naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Batay dito, masasabi ng mga mapagmasid na ang batang babae ay isang panimulang kataas-taasang Diyos. Noong labanan ng mga banal na kaharian, ang mga kalahok na naging mga pangunahing kataas-taasang Diyos sa Destiny Canyon ay pinagbawalang pumatay sa iba pang mga kalahok pagkatapos ng kanilang pag-abot sa tagumpay. Dahil dito, ang mga naninirahan lamang sa Destiny Canyon ang maaari nilang patayin. Ang mga lumabag sa patakaran ay agad na ililipat palabas ng Destiny Canyon. Bukod doon, mayroon ding mga transportation formation na magdadala sa mga bagong pangunahing kataas-taasang Diyos na ito palabas ng Destiny Canyon kung nais nilang umalis ng mas maaga. Bang! Bang! Napatay ng batang babae ang isang naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos gamit ang isang hampas ng palad bago niya madaling napatay ang isa pa. Dalawang sinag ng liwanag ang sumikat sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga gantimpala ay walang silbi sa kanya ngayong isa na lamang siyang simpleng kataas-taasang Diyos. Matapos pumatay ng ilan pang naninirahan sa kaharian ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, isang madilim na figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang figure ay tila isang maitim na kabalyero na nakasakay sa isang karwahe. Hawak niya ang isang 7 talampakang haba na itim na sibat. Ang kanyang buong pagkatao ay natatakpan ng itim na baluti, at mayroon lamang isang patayong bakana kung saan naroon ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa halip na ang kanyang mga mata, tanging mga sumasayaw na apoy ang nakikita. Nanginig ang mga naninirahan sa Destiny Canyon nang lumitaw ang Dark Knight, at umatras sila nang maramdaman nila ang mapanirang aura ng Dark Knight. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.